Kakalabas lang daw ho, mga bossing. Voluntaryo na sumuko daw si Roque. Eto na. Eto. Unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Ayan! Si Herminio Harry Roque. Unang-una, hindi daw na-aresto. Pakinggan ho natin, mga boss, ha? Unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Ganyan naman, di ba? Pati ho si Lucky Buloy, mga kababayan, kung maalala nyo. Ano ang pinapalabas ng mga DDS? Hindi ako na-aresto. Hindi na-aresto. No? Sumuko si Kibuloy. Pero ang totoo, mga kababayan, ding-ding na lang ang pagitan nila ni Torre. Kaya napilitan na ho, mga boss si Pamuser, na lumabas si Kibuloy doon sa kanyang lungga. Ganyan lang dinuya si Roque. Diyos ko po, sabi ni Chi Villaruel, Asus, boy, hindi ko nababasahin yan. Naka-live tayo. Palusot. Sino po ang naniniwala dito na si Roque ay nagpapalusot pa? No? Imbis na maawa tayo, lolokohin pa tayo. Unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Masunurin pala no? Pag sinabi sa yung tuwad doon sa loob ng oblo, tuwad agad. Stop niya yung nagawa ng FB niya. Alam niyo, mga kababayan, no? Kasi kapag ako, hinahanap ko yung Facebook ni Harry Roque, mga bossing, pag tinype ko yung Harry Roque, lumalabas agad Pero ngayon wala ho. Wala, hindi ko makita yung Facebook page ni Harry Roque, mga bossing. Puro po balita. No? Not fit to fly daw si Roque, anak ng tinapa. Lahat na yata sasabihin. Lahat na yata gagawin, mga bossing. Tuloy. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre, hindi. Pinababa ako kaagad. Bumaba. Pagkatapos, so, wala pong arestuhan. Pangalawa po, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito mga karapatan nito sa demokrasya. Dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin sa malayang pananalita at pamamahayag, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Ano daw? Ba't napunta doon? Siguro nagra-ready na, no? Pagka umuwi ng Pilipinas, yan yung kanyang mga sasabihin at yan yung kanyang mga dadahilan. Kaya lang naman po ako inaaresto at kaya lang naman po ako ginigipit ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay dahil sa aking pagsasalita at kinakampihan ko ang dating Pangulong Duterte. Voluntary pala. Bakit ngayon lang niya ginawa yung voluntary? Kung susundan ho natin, mga kababayan, yung pagkakasunod-sunod po, biruin nyo, mga bossing. Kung susundan natin yung mga pagkakasunod-sunod po, kinansila yung pasaporte ni Harry Roque. Sabi niya, magdasal po kayo, pagdasal niyo po ako. Pagdasal niyo po ako. Biglang ganon. Tapos sumunod na ho, mga kababayan, eto na, arestuhan na po. Ako naniniwala ko, arestado to inaresto to Pero syempre dahil alam naman natin, mga boss Chief Pamuser, na ito ay kaibigan ni Sara Duterte, nag-aalala po ang ating vice-presidente para kay Herminio Harry Roque, mga bossing. Nag-aalala daw po siya sa kaligtasan ni Harry Roque. Pakinggan nyo ho, mga boss. Ito. Passport. He has health. Ayan. Nako, ito na din. Nagdadahilan na din po. He has health issue. Ako nga ho, mga kababayan, kahit pa paano, merong mga kamag-anak na may mga health issue, yung mga diabetes, etc. At kung ano-ano pa. Excited na excited lumapad Di ba? Excited na excited lumipad. Ito si Roque lang yata ang hindi excited. Bakit to? Baka tubuhan ang pupuntahan niya, mga boss. Roque, we pray na makidnap ka agad forthwith. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, nagpapamacho effect si Mama Roque para hindi siya masabing
Gaya ni Mr. Bato. Isa pa ho yan, si Bato de la Rosa. Nasaan kaya si Bato? Ano? Hindi na lumabas yun. Awol na yata yun. Okay, pakinggan natin ang Vice Presidente. Maganda hong ano to ha? Maganda hong regalo sa mga Pilipino po. Yung pagkaka-aresto. Actually, Roque, para din sa iyo yan. Di ba pag iniuwi ka ng Pilipinas, maipaglalaban mo yung sarili mo. Maidedepensa mo yung sarili mo. Hindi kagaya niyan. Explain ka ng explain dyan. Wala namang nangyayari. Diyan ka nagsasalita. Hindi salsal kayo kung ano-ano yung iniisip nyo. Diyan siya mga nagsasalita. Wala naman yung mga bearing yun. Eto, kung uuwi siya, ipagtatanggol, ipaglalaban, didepensahan niya ang kanyang sarili, di okay. Di ba? Pakinggan natin yung Vice Presidente, sumasakay na yata doon sa sakit-sakitan ni Roque. More than the passport, I am concerned about the former spokesperson, Harry Roque. More than his passport, he has health problems. Meron daw health problem po si Roque, mga kababayan. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Babalik ka rin. Sabi ni Bullet Yap, hawak rehas ka ngayon. And that is the primary concern. So I'm worried for his health. And I understand he underwent medical procedures. And I hope that he get well soon. Ito na ho, baka pagka-uwi ho nito sa Pilipinas, mga Boss G Pamuser, nandiyan na yung naka-wheelchair, nandiyan na po yung may mga neck brace, nandiyan na po yung kung ano-anong mga sakit-sakit ho, mga bossing. Huwag ka mag-alala, Roque, kung sakali naman, diabetes, may pwede naman siguro magturok sa iyo sa wet packs, no? Hindi! Kayo talaga kung ano-ano iniisip nyo. Mayroong pwedeng magturok nung injection po nung insulin. Kasi po minsan yung insulin sa wet packs po itinuturok, diyan po inilalagay. Kayo wag kayong kung ano-ano yung iniisip nyo. Pag si Roque ang pinag-uusapan natin, lagi kayong merong, nako Roque, magpupulot ka na ng sabon. Nako Roque, maglilinis ka na ng tubo. Hindi nyo alam, baka mamaya gusto pa yan ni Princess Roque. Ni Harry Roque. Diba? Sabi ni Dali, Burukanay, no? Kung talagang sumuko ka, Roque, noon pa, hindi ka tumakbo na papunta dyan sa The Hague. Hindi, sumuko daw. Yan yung pinagmamalaki niya eh. Di ba? Yun ho yung pinagmamalaki niya eh. Ngayon ho, mga kababayan, eto ang tanong. No? Eto ang tanong. Kasi po, si John Vic Remulla ho, mga bossing, may sinasabi doon sa mga DDS. Ito pakinggan nyo mga DDS. Comes after authorities and kung maalala nyo mga kababayan, di ba? Ayan yung mga yan, yung mga engineer, yung mga, siguro yung mga, kung ikukumpara mo doon sa mga senador, congressman, maliliit, no? Nagrereklamo yung mga DDS. Bakit ganun? Sino yung mga yan?